Break time ng mga oras na yon, kaya naman naisipan ni Joy na maglibang at nanood nga siya ng mga vlog. At dito nga niya nakita ang mga vlog ni Chiang Susan. Tuwang-tuwa siya sa mga vlog ni Chiang Susan, lalo na yung tungkol kay Moira nung nahulog siya sa kanal. At ito nga si Chiang Susan ay talagang nakakatawa ang kanyang vlog. Dito ngayon sigaw pa siya ng sigaw na log log log. Kaya naman ikinuwento agad niya ito nung dumating nga itong si Zoe. Sabi niya kay Zoe na talagang nakakaaliw ang mga vlog ni Chiang Susan na siyang dahilan kung bakit nakapagpindot siya ng subscribe button. Subalit, nakasimangot naman itong si Zoe sa kanya. Hindi siya natutuwa sa ibinalita ni Zoe, lalo't ang kanyang ina ay pinagtatawanan at masama ang tingin sa kanya. Ngunit sinabi ni Joy na wala siyang kasalanan kung bakit naging masama ang tingin niya sa mga tao, ay siya rin ang may kagagawan dahil gumagawa siya ng mga kasamaan, kaya naman ang mga tao ay hindi mo masisisi kung bakit ganun ang tingin sa kanya. Tung pa ni Joy na talagang napakasama umano ng kanyang ina. Posible pa nga daw na may binabalak ito ngayon sa ginaganap na engagement ni Carlos at Lynette. Kaya naman napag-isip ni Zoe na maaring tama siya. Kaya naman dali-daling umalis si Zoe dahil gusto niyang pumunta sa engagement. Baka nga tama ang ginagawa nitong ang sinabi ni Zoe at nais niyang pigilan kung ano mang gustong gawin ng kanyang ina. Baka nga mabuko pa ang kanyang mga sikreto sa di oras. Sa kabilang banda, noong mga time nga na nagbanding itong sila Annalyn kasama nga si RJ, dahil nga biglang sumulpot itong si Carlos, ay nag-dilema nga itong si Annalyn sa kanyang ama at sinabing bakit pumunta nga itong si Do Carlos. Sinira umano niya ang kanilang moments na dapat sa kanila lang bilang isang pamilya. Ito nga sinabi ni RJ na meron umanong emergency lang kaya napilitan siya pumunta dahil naka-off din ang cellphone nitong si Lynette at hindi matawagan. Sinabi pa ni RJ na ayaw ba daw niya makabanding itong si Do Carlos, magiging pamilya na rin niya ito dahil nga magpapakasal na ito sa kanyang ina. Ngunit sinabi ni Annalyn na hindi naman sa ganun, ngunit ang mga panahon at oras na yon ay dapat lang daw para sa kanila at nagpaalam naman siya sa time na yon. At kung gusto daw ni Do Carlos ng bonding moment para sa kanilang tatlo, ay pwede naman daw nilang gawin yon sa susunod na mga araw. Para tuloy kinakabahan si Annalyn, ano kaya ang mangyayari sa oras na ikasal na ang kanyang ina? Malamang makikipag-agawan na ba siya sa oras ng kanyang ina, lalo't magbubuo na ito ng panibagong pamilya at makikihati na siya ngayon sa oras ng kanyang ina? Napansin kasi ni Annalyn na parang naging mahigpit na nga itong si Do Carlos at tela sinasakal na ang kanyang ina at nawawalan na ng kalayaan. Hindi pa nga sila kasal. Ano pa kaya kung kasal na ang mga ito? Ano kayang maging kahinatnan nitong si Lynette? Samantala, nagkita na nga sila sa naturang engagement dahil dumating na nga ang mga oras na iyon. Dito nga nagkita-kita ang mga ex nitong si Lynette. Ito nga si Michael at ito nga si RJ. Dito nga napag-usapan nila na masaya sila para kay Lynette. Dahil kung nabigo man daw siya dito kay Michael at nabigo rin siya dito kay RJ, sana nga lang ay ito na nga daw talaga itong si Carlos ay hindi na siya mabigo at makikita na niya ang inaasam niyang tunay na kaligayahan dito kay Carlos. Ngunit sadyang minalas nga itong si Lynette dahil lingid sa kanyang kalaman ang kanyang papakasalan ay isang sinungaling at niloloko lang siya. Mabubuhay sila ngayon na punong-puno ng kasinungalingan. Ay wini-wish ko na lang na sana nga wag na lang matuloy ang kanilang kasal. Samantalang ito naman si Chiang Susan at itong si Josay na pinuntahan itong si Lynette. Dito nga sa isang may garden ay nagmuni-muni itong si Lynette. At nakita ni Josa na parang kinakabahan siya. Pinidyosa na ikalma ang sarili sa mga moments na yon at huwag siyang mag-alala dahil walang manggugulo, dahil walang imbitado na demonyo, sabi niya. Samantala, isiningit na nga niya na nandito umano si RJ. Kaya naman biglang natulala itong si Lynette at sinabing,
pumunta pala talaga siya. Ngunit hindi masyadong narinig ni Josa at sinabing inulit ni Lynette ang kanyang sinabi dito kay Josa at sinabing sana nga lang daw hindi na pumunta itong si RJ. Subalit nagtaka naman itong si Josa at si Tiang Susan kung bakit ayaw na pumunta. May something pa ba daw sila? Kung okay na sila, bakit kailangan pa niyang mag-worry? Isot naman ni Lynette dahil umano ay silos na silos itong si Carlos sa kanya at di ba't may mga nakaraan sila? Subalit giit naman ni Tiang Susan, pass is pass. Unless kung hindi pa talaga tuluyang nakalimutan at may something pa talaga na nararamdaman sa isa't isa. Sa gilid nga itong si Lynette at aksidenteng nahagip sa kanyang mga paningin itong pagmumukha ni Moira. Subalit nang papuntahin nga ni Josa ang waiter na yon ay iba naman ang itsura.